kay second coming man ang ato. So first na to nga point ani God's final words, overview of the revelation. So mo to kinsa nagsulat sa Revelation si John asa gisulat dito sa Patmos. O unsa ang naa sa Revelation ay duha ka klase nga paghukom. So ang duha nga punto sa atong gisigutan dito, the Great White Throne Judgment. Mao ni siya ang judgment para sa mga makasasala, sa mga tao nga wala nakadawat kay Jesus. Wala nila gidawat nga manluluwas. So karon sa ikatulo, atong isgutan ang the judgment seat of Christ. Bema, kung sa short pa Bema. So kani siya nga judgment para sa ato nga mga Kristohanon. So atong text ani dito na nakabasahon no kay taas sa 1 Corinthians 3:10 to 15. Unsa man ni siya? Unsa man ning bema? Okay. Kini bema, kini mao nga paghukom para sa nagadawat ni Hesukristo nga Ginoo og manluluwas. Mga tao nga napatikan sa balaang espiritu. Nagahisgot usab ini sa atong mga hiyas nga gihatag sa Dios diri kanato. Kung giunsa nato paggamit ang atong mga hiyas, kay mabasa nato diri padung sa ubos no ana nga text. Si Hesukristo mao ang atong patukuranan sumala ani nga kuan kani atong text karon. Siya mao ang patukuranan. So depende na kung unsa ang atong ibutang sa maong patukuranan. Mao na giingon ni Pablo nga siya ang nagpatindog sa patukuranan ug lahi na ba ang nagkuana na niya. So walay lain nga patukuranan si Kristo ra gyud, si Jesus ra gyud, siya ra gyud ang patukuranan nato. Depende na sa ato kung giunsa nato paggamit ang maong patukuranan. Kung giunsa nato ni paghimo ang uban nagabalay og bulawan o salapi o mga batong hamili o kahoy o kubon o dagami. So lahi taog gibutang sa atong patukuranan nga mao si Jesus. Si Jesus gyud. Pero kita nang depende sa atong mga Kristiyano unsa ba nang atong sumpay sa maong patukuranan. Kuan ba siya? Bulawan ba siya? Salapi pa? Bato ba nga hamili? Kahoy ba? Kubon ba? O dagami? So ang kani nga text kuan ni siya nga kani siya nagaingon diri nga ang kung dagami man ang atong o kubon man ang atong gisumpay sa maong patukuranan, masunog na siya. Pero wala nagpasagot nga kita ma-imperno. Kundi kuan ni nagdiscuss siya about reward. Wala tayong reward kay sunog man. So unsa man na siya ang atong kasag mo tong kanta kay na bagul-bulan. Bagul-bulan mo to siya masunog gid atong binukatan nga imbis gold lang tato kay nagpagulbol man ta ako'y nasunog wa kita ani pero dili man pasabot nga inferno ta. So the bema unsa may point ani nga kaning bema. The bema seat of Christ is not a judgment for sin or eternal punishment. Dili ni sa judgment sa salaha o kanang pagsilot nga eternal. This is a judgment of reward. Judgment sa reward. Muna ka ng closing ba? Ni-graduate na tanan, personal bipoy, o paso na sila tanan. Pero naay pinaka-award, naay mga academic award. So, inana po ni ang sa heaven. Mao ni siya ang bema judgment. It will be a day of delight. Alipay. Disappointment. Ma-disappoint ka kay wala kay award na nadawat sa heaven. Of discovery. Mao na siya ang kuan. Next question dire. What is bema? Unsa daw nang bema? Bema is reserved for Christian. Para lagi ni siya sa Kristohanon. Mao ni makita nato sa 1 Corinthians chapter 13. The judgment of each Christian is not a determination
of who will enter in heaven. Because the Bible says, we are forgiven at the moment of salvation. So, dili ni siya nagpasabot nga, kani nga judgment, wala ni nagkuhan nga kinsay maadto sa langit, kundili, kay sa diha nga gidawat na nato si Jesus, diha dahil dawat nato ang kaluwasan. Kuan ko ni siya, dili ni siya opposite sa James gani nga giingon diha nga sa 2:26, for the faith without works is dead. Dili ni siya opposite kay kung kuan man na siya manang maingon ka nga nagtuo ka ni Jesus pero wala mo kuan sa imong work. Tinuod ba nga nagtuo ka ni Jesus? Mo reflex din na siya sa imong binuhatan kung tinuod ka nga may pagtuo. Sa mga hapon nga nagtudlo ko sa mga bata nga inaanak din siya kung tinuod mo nag-love ni Jesus, ipakita ninyo sa inyo mga binuhatan kay mo reflex din na siya. Pero kung dili dawat-dawat lang ng inyo, tuo lang na dili tinuod nga love, atik-atik na love, so dili na makita sa binuhatan. Ang mga scholars are divided regarding the timetable of the Bema set. Pero shorta nga naagyo mahitabo nga Bemas judgment. Pero ang uban nagtuo sila nga kanidaw mahitabo immediately after sa pagkamatay. Mahitabo dahil ang Bemas set kanang mamatay ang Christian. Napoy nag-ingon ikaduha sa diha daw nga mabanhaw na when one is resurrected. Diha na daw hukman sa Bemas set. Napoy nag-ingon nga after the tribulation after the tribulation. So tulo ka klase ang ginakuan sa mga scholars. Primero, sa diha nga human nato kamatay, i-judge dayon ta. Sunod, kanang inibanhaw na daw nato, i-judge na po dayon ta. Ang uban pod pag human na sa tribulation. Asa man ka aning sa tulo pabor. Bahalag asa imo ideya ang importante na luwas ka. Na kay sigurado ta nga naagay judgment day. Naagay Bema set of Christ. So, ang mga scholars ani divided sila, dili man pares-parehas ang ilang pananaw. Okay. What is called Bema set? Paul is used as sports metaphors is prevalent throughout his letters sa Roma, sa 2 Corinthians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatian, Ephesians, sa mga libro ni Paul, naghisgot siya og mga kanang naghisgot siya mga language na may tungkol sa mga image niya, ang iyang mga audience could relate. Si Jesus po, nagamit siya mga agricultural metaphors nga aron daw ang mga tao makasabot sana magtanom, magpugas sa mag-uuma, gigamit na ni Jesus. Tinapay, paras nga tanom, gigamit na ni Jesus nga example para masabtan. Si Paul, sa mga gigamit, itong lumbaan ay sa dagan, itong usa ka athlete, gigamit na ni Paul, na ay mga gamiton ba mga kuan, sumpingay para masabtan nato. Usa pa, kaning Bema set is taken from the Greek words of judgment. Apostle Paul wrote the two definitive passages referring to the Bema set. Sa 2 Corinthians 5:10, kay kitang tanan kinahanglan mga tubang sa akmanan ni Kristo, aron ang matapusan magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o dautan. So, sumala sa Roma 14, atong ko ano, na dili nakasuwat dili. Ngano kay kita tanan day mo atubang man pili da sa Ginoo no sumala sa atong mga binuhatan. So wala tay katungod nga mo judge sa uban. Ngano maghukom ka man sa imong igsuon o ikaw ngano magatamay ka man sa imong igsuon kay kitang tanan mo atubang raon niya sa akmanan sa Dios. Wala din tay katungod maghukom kay mga tubang mo sa Ginoo. Kay nagsulat kini nga nag-ingon magaingon nga ako buhi, nagaingon ako sa ang Ginoo, ang tanang tuhod mga luhod sa atubangan ko, ang tanang mga dila mga dayeg sa Dios.
So, mauna siya sa Roma 14, no? Di na nato kung doon niyo siya og basa. So, mga igsoon, atong hinumduman sa atong lesson karon na ang under sa Bema Judgment, Christian, dili mga unbeliever. Ang white throne judgment para sa mga unbeliever. Kato dito, puro na to sila imperno. Pero manguntahan ka, imperno naman. Pero nga naman nga, i-judge naman. Naman ganyan processing, kailangan makabalo sila nga nakasala sila. So, ang walay Kristo, under sila sa white throne judgment. Kaya, gihok man sila pinaagi sa ilang binuhatan. So, wala may matarong sa ato, kaya ang atong binuhatan, puro man ang ato bangon sa Diyos. So, kaya wala man si Jesus nila madawat ng bilog manuluwas, mo ito nga, mahok man sila yun. Mao to ang white throne judgment. Great pero white throne judgment. Bema set of Christ, kaning judgment set of Christ, kaning Bema, para kini sa atong mga Kristohanon, para ni sa atong mga awarding sa langit. Recognition. So, kung magkinabuhi ta diri, mga lagad ta nga with love, kay ang love raman nga pag-serve sa Ginoo, mao ra ginay dili masunog. Kay kung sama sa kanta kay nagabagon-gon, sunog yun. Mura na tagakuan og panganang kubon or dagami. Ang atong patukuronan si Jesus, pero ang atong ipatong dagami na ukubon. So, ayaw pa ko na kung naana si Jesus sa imo nga ma-emperno ka. Kung dili, atong nahunaon, na ba ko'y reward sa langit? So, para sa mga kuan, muni graduate, si Biboy wala ka reward. Kay 1.8 ang last, 1.8 kapin, si Ate Bimbi mo'y naka-reward. So, inana ba na yung mga rewarding? So, unta na natay reward sa langit, no? Kay para di punta maglaway sa uban. So, salamat sa Ginoo mo ang atong devotional karon pasabot sa second coming. That's a glimpse of end times. So, mag-akot ka. Halangdon sa limbangan ng mga Diyos, dalagan kay kami mo sa katapusan. Salamat, Lord, sa imong kaayo. Salamat, Lord, kaya di namin under sa white throne judgment. Kundi na namin Ginoo sa Bema Seat kay gidawat naman ka namo